Welcome to my channel, Learn Twice PH, and I'm Joylyn. So, sa video na to ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng content calendar for TikTok gamit ang ChatGPT. So, punta tayo sa chatgpt.com. Ito yun. Kung wala pa po kayong account for ChatGPT at di po kayo familiar kung paano gumawa ng account or paano mag-sign up, may video po ako na ginawa dyan at check nyo lang po yung link sa description. Andun po yun. So, okay, let's continue. So, ito yung sa akin, chatgpt.com. Tapos, click natin tong icon sa taas. New chat. So, ito. So, sa paggawa ng content calendar, kailangan may format po tayo eh. So, ito, may ginawa na ako sa notes. Kailangan natin ng what, who, when, where, why, at saka yung table format. So, what, yung sa akin is content calendar for Cologo remover. So, yung may kasi ako, may binibenta akong products. It's a test product, pero bumibenta naman siya kasi effective po. Pampatanggal po ng warts. So, ito po yung Facebook page, warts remover, gamot sa kulugo, skin tags, warts. So, ito po yung gagawan ko ng content calendar for TikTok. So, balik tayo dito. Ayan. So, kung meron po kayong products na binibenta din or kung ano po yung pinopromote nyo sa TikTok, i-replace nyo na lang po yun kung ano yung pangalan ng product na yun. Tapos, kung sino yung mga target audience mo. Sa akin, na Filipino, kasi Pinas ako nagmamarket eh. Tapos, when? So, kaya gusto ko ng 30 days na daily content post. Gusto ko everyday merong post sa TikTok account. So, yun yung hihingin ko, yun yung ipapagawa ko kay ChatGPT. And then, where? TikTok. So, for example, if gusto mo ditong gawin is sa Instagram or sa Facebook, so palitan mo lang dito. Erase mo lang yung TikTok, palitan mo ng Facebook or Instagram. Tapos, why? So, ano yung purpose mo? Bakit ka gagawa ng content calendar? Sa akin is for engagement. Siyempre, engage tayo sa mga audience natin, sa mga potential buyers. Pwede rin pa for follows o kaya likes and shares, gano'n. So, yung table format na gusto kong gawin ni ChatGPT, gusto ko meron siyang headings. Lagyan natin ng proper instruction. Make headings for day, post type, content calendar, content ideas, caption, call to action. So, ito yan. Ngayon naman ay i-copy lang natin yan at i-paste natin dito. So, Control V, ayan, send natin. And, ayan, gumawa na siya ng content calendar. So, kaya lang po natin yung matapos. Kasi hanggang 30 days kasi yun, di ba? 30 days daily content post. So, ayan, naglo-loading pa siya. Ba't tumigil siya sa 3? Pwede mo mag-send. Pwede, pag ganito yung nangyari, pwede ka pong mag-send. Please continue up until 30. Then, send po natin to. Oh, ayan yung mas-send kasi nag-loading pa siya. Pwede natin itong stop. Try natin yan i-stop para mas-send yan. Okay. Calendar for 30 days. Oh, ayan na. Continue na siya. Oh, may naisip ako. Mas maganda kung palagyan po natin ng emojis. Oh, nabasa niya yung iniisip ko. Yan na may emojis na. Andali. Stop natin. And then, please add emojis. Okay, content calendar with emojis added. Ayan. So, ayan, nadagdagan na ng emojis.
So, hintayin lang yan hanggang 30 days. So, kung mapapansin mo, ito yung hini-request natin, di ba? 30 days na daily content post. Tapos, merong headings na day post type, which is, yun naman yung ginawa niya. Tapos, ngayon, pinagdagan natin na emojis. Ayan, ginawa niya rin niya. So, yung sa post type, magkaiba kasi yan. Ayan, introduction, testimonial, demo, fun fact, before and after. Tapos, ito yung content ideas. So, yun yung gagawin natin ng content. Tapos, for example, nakagawa ka na ng content or graphics nito. Tapos, ito naman yung caption. Caption sa post natin. At ito na yung idagdag na call to action. Call to action, kailangan talaga yun kasi para ma-invite mo yung audience mo na gumawa na actions dun sa post mo. For example, ito, follow us for more tips on water removal. O, yan. So, kailangan meron ka ipapagawa sa kanila. Yan yung call to action. Alright, let me check kung tapos na ba. O, ayan, number 30 na siya. So, it's a thank you post and feel free to customize further to better fit your brand and audience preferences. Of course, syempre, pwede po talaga natin yan ma-customize. Then, i-edit naman yan eh. Tapos, ito naman, for example, if hindi ka satisfied sa results ni ChatGPT, sa mga ginawa niyong contents, pwede po nating i-regenerate. At saka, i-change model. Pwede po tayo bumalik sa 3.5. Yung gamit kasi natin ngayon is 4.0. Yan yung pinaka-latest na version ng ChatGPT. Ito yung previous version, which is 3.5. At, okay, so ngayon, i-test natin para makita natin yung difference. So, for example, unahin natin to, i-regenerate. For example, hindi tayo satisfied sa results. So, let's regenerate this. Tingnan natin kung ano yung difference. O, ayan, may kaibahan talaga. Follow us for more tips, smart move, meet your new best friend, guess words. Let me see the difference. O, pareho lang naman. Ang kaibahan lang, meron lang siyang nadagdag na mas, na emoji. Ito, wala to kanina. So, napansin ko lang wala yan kanina. Ayan, may Q&A. So, yan yun. Tapos, i-test din natin yung previous na version ng ChatGPT kung ano yung mas magandang result for content calendar. Hintayin mo natin 16, 17, 18, 19, 20. Sige, hintayin na natin mabilis lang yan. Yan, 25 na. Ayan, 30. So, natapos na yung ginawa niyo yung content calendar with emojis. At saka, this calendar should help maintain engagement and interest over a 30-day period on TikTok. O diba, yun yung gusto natin na engagement. Yun yung inutos natin kanina. Ngayon naman is, ito, nag-ask ko siya ng survey. Well, it's better. Okay? And then, i-try naman natin yung ChatGPT na 3.5. Tingnan natin anong mangyayari. Introduction, testimonial, skin health. Ay, mas preferred ko yung 4.0. Stop natin yan. Balik natin sa 4.0. So, ayan. So, yan yun. Content calendar natin for TikTok. Hanggang sa matapos po yan. So, if you have any questions po or comments or suggestions kung ano yung gusto nating kung may gusto kayo ipagawa na video related po sa ChatGPT, then comment lang po kayo at subukan ko pong mag-respond sa lahat ng comments niyo po.
So thank you so much for watching. Please like and subscribe.